Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Tungkol ito kay PBBM at Martin Romualdez. May interview kay PBBM tungkol sa kanyang ama. Ano daw ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang ama? Ang lagi niyang sagot, consistent, yung magtiwala daw sa mga tao na hindi niya dapat pinagkatiwalaan. Okay. Baka dapat humarap si Bongbong sa salamin. At baka applicable din sa kanya yung sagot niya palagi. Dapat mo bang pagkatiwalaan si Martin na dahilan kung bakit tayo nagkakaganito ngayon? Ulitin ko ito ang ganda itong tanong ni Atty. Guanzon. Napakatalino talaga itong abogadang ito. Saludong-saludo tayo kay Atty. Guanzon. Sabi niya, dapat mo bang pagkatiwalaan si Martin na dahilan kung bakit tayo nagkakaganito ngayon? Check our history, Romualdez din nung nakaraan. Di ba? Okay. So, sa mga hindi pa naipanganak nung panahon ng Marcos Sr., ang dahilan kung bakit nagkaluko-luko yung Marcos Senior Administration ay dahil sa Romualdez, sa tatay ni Speaker Martin Romualdez. Yun ang sinasabi ni Atty. Guanzon. Nakalimutan ko yung pangalan ng tatay ni Romualdez. So, narinig ko yung interview na minsan narinig ko. Ganyan talaga nagtiwala ang Pangulong Marcos Sr. sa mga tao, kailang trinaidor siya. Yun ang nangyari ng Marcos Sr. Kaya napakaganda itong tanong ni Atty. Guanzon na humarap sa salamin. Dapat bang humarap? Sabi niya. Baka dapat humarap. At tanungin din ng presidente kung dapat ba niyang pagkatiwalaan si Speaker Martin Romualdez. So, magbasa tayo sa mga comments, History repeating itself. Ito, Akmar Galbi. History repeat by himself. Romualdez to Marcoses. Shell Kalabangsalan. Di ilalaglag ni Bongbong si Tambi, may hawak na alas si Tambi sa mag-asawa. Kaya hinayaan niya si Tambi na gumawa ng masama. Abusado. Marites Martinez. Walang pinagkaiba yung matandang Romualdez, yung tatay. Ngayon, anak naman. Ang problema pa kay BBM dahil lagi ring hindi ko na lang basahin. Adang Sabuan. Hindi matino kausap si BBM, puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Andrea Reyes, carbon copy nga sa history, pero mas ito ang pinaka-worst kumpara sa ama. Nakakasuka talaga. Okay, so lumaki ako Marcos Sr. era. 1965 nagpresidente ang Marcos Sr. Grade 1 na ako noon. Kaya alam ko yung mga pangyari, and I consider
hindi man perfect yung administration ng Marcos Sr. Kaya lang, masasabi ko, Marcos Sr. was a good president. Kaya akala ko, like father, like son. Kaya nung 2022, lalo na nung mag-team up na BBM Sara na buong unit team, akala ko, ito na. Panahon na. Bayan babangon muli. But, I was wrong. We were wrong. Yun na nga. Lumabas na yung kantangan, nabudol tayo. Ibang-iba pala ang anak doon sa ama. Kaya lang, ito nga, nakakalungkot dahil yung matandang Romualdez, ito yung anak na Romualdez, parang ganun lang din ang nangyari. Okay. Budget 2025 the worst budget in our history. Ngayon, biglang kumambyo si Speaker Martin Romualdez. Nanawagan na sa makialam, makinig, magmanman, bantayan ninyo ang budget process. Wow, ang galing. Para bang natulog sa isang masamang bangungot. Kaya sinasabi na, sige, i-open natin ang BICAM. No choice sila kasi wala na ang taong bayan. Talagang ayaw nang mangyari yung kaya salamat naman. Mag-ingay po tayo yung budget process para na hindi na nila maulit yung billions na insertion lang sa budget na kawawa ang taong bayan. So ito na. Sana makarating ito sa Pangulo, itong post ni Attorney Guanzon, para ang Pangulo, agree ako sa obserbasyon ni Attorney Guanzon na ang nagpapahirap, bakit tayo nagkakaganito, dahil sa pinsan ng Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang income natin sa channel na ito ay tinutulong natin sa mahirap. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa Tribong Talandig. Nagpapatanim tayo ng sayote, saging lakatan, at Arabica coffee. Ang kasabihan nga, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among saging lakatan nga namunga bisan waray abono. Og mo ni ang among unang tanom nga saging lakatan. Og tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa, namunga bisag walay abono. So karon nananumi og lakatan nga ginaabonuhan. So mas nindot ang among ginabunuhan kay tambok og dali pod siya nga mangunod so atong bisitaon. Og karon mao na ni ang among saging lakatan nga ginabunuhan. So makita gid nato nga hapit na siya mamunga og mga dagko na pod siya. Og karon nagaabono na pod mi. Kay para nga mas dali pa gyud mamunga ang among saging lakatan. Ing ani nga pag-abono nga amurang tabunan og yuta para nga dali siya nga mukuan sa punuan. O kini ang among saging lakatan 240 ni tanan. So daghan-daghan gyud og gawas sa saging nga lakatan nga among tinanom, nananom pa gyud mi og kape kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Karon mo na ni ang kape nga among tanom pod. 350 ang among itanom nga kape. So among lakatan 240. O karon naga-spray na pod mi og puradan pang patay sa insekto. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom namo og
lakatan og sa pagsuporta sa kape nga among pagpananom og labi na sa abono nga aron dali mangunod ang among tinanom. So salamat kaayo sa nagsuporta ug ang Ginoo mo'y magpanalangin kaninyo. God bless.